Tara at magluto tayo ng simpleng Bicol Express. Yan, eto guys. So bali magluluto kami ngayon ng Bicol Express na hindi masyadong marami ang sili. Kasi ito yung mga sahog na meron dito sa bahay. So ayan, so yung unang proseso na ginawa niya, ganito yung style niya, nilagay niya muna dito. Pero sa pangkaraniwan na pagluluto, syempre gisa ka muna, di ba? Pero to ibang style. So yun. Di ba? So ito mga ka-taste buds, so ayan, ganyan yan. So kakayaan muna natin na ganyan. Hanggang sa medyo, ang tawag dito, mantika ng sarili niya. Pero pwede rin kayo maglagay ng mantika dyan kung ayaw nyo ng ganitong style. Diba? Ayan. So ano yung nilagay mo? Asin. Ano ulit? Asin. Para magmantika siya. So ito, kung napapansin nyo, ganyan na yung itsura niya. Medyo marami pa siyang tubig, pero maya maya mag-ano na yan, magmamantika na yan. So ito mga ka-taste buds, yan tinan nyo maigi. So yan, medyo natuyuan na siya ng tubig. Diba? So yan, saka nagmantika na rin yan ang sarili niya. Pwede kayo maglagay ng konti pang mantika kung gusto nyo. Ayan. So ito nga pala mga ka-taste buds, yung iba pang mga ingredients natin ha. Meron tayo ditong bawang, sibuyas. Then syempre meron din tayo ditong bahagyang siling labuyo. Ang hanggang na rin yung ganyan kasi medyo natuyo na yan. Ito yung mga sumobra na namin ingredients. Syempre gagamit din tayo dito ng, ayan, may nakuha pa kasi kami ditong bagong alamang. Ayan, perfect pa yung dami yan. Ayan, so ito mga ka-taste buds, ilagay tayo dito ng ano, tawag dyan, para dyan tayo maglalagay ng mantika, dyan tayo mag-gigisa. Ayan. So ayan, dahil mabilis namang uminit yan, pwede natin kaagad ilagay yung ating mga ingredients. Ayan, nilahat na kaagad natin yan. Dahil pare-parehas lang na yan. Pero syempre yung standard na pagluluto ng Bicol Express, syempre may mga ano pa yan, ibang ingredients pa, diba? Mas maraming ingredients yan. So ito ilalagay na natin mga ka-taste buds itong bagong alamang. Dapat pala kanina sinabay na natin ito sa gisa. Pero okay lang yan. Maluluto din naman yan. Kaya syempre pag talaga ay halo-halo. Solid yan. Masarap na naman ang ulam natin mga ka-taste buds. Ito mga ka-taste buds, ngayon maglalagay tayo ng paminta. So kung napapansin nyo, naglagay na rin siya ng iba doon. So syempre, depende sa inyo kung gano'ng paminta yung dapat yung ilagay. Wala naman ito sinusunod yan na sukat. So yan mga ka-taste buds, ito yung gagamitin nating gata. Coco Mama. Yun, so ilalagay na namin yung gata ngayon. Pwede naman yung gano'n. Pero syempre, nakadepende pa rin. Same, yan. So, meron kami dito isang pirasong Coco Mama na tira. So yan, siguro naman kasya na rin naman to para sa ganitong luto. Mga 1 kilo kasi to. Diba? Ayan, so para hindi sayang yung ibang gata sa loob ng ano, naglagay kami ng konting tubig. Then, syempre, konti lang, huwag naman napakarami. Kasi pag napakarami, baka naman lumagnaw. Ay, ayaw nating mangyari yung ganon. So, yan. So, ang gagawin na lang natin dito next, pakukuluan na lang natin yan. Then, pag kumulo na, tikman, pag perfect na, hindi na mag-a-adjust. Then, syempre, red, serve na rin yung ating simple na Bicol Express. O, diba? Yung ginamit na yung mga ingredients dito, yung mga natira. O, diba? So parang kulang pa sa alat, kaya magdadagdag tayo nito. Uwi na sarap. O, ganyan mo. Tapos isang
pork cubes. So, ayan. Pork cubes yan. So ayan mga ka-taste buds, hinahalo-halo na. So kapag kulo pa nito, luto na yan. Kasi kung napapansin nyo, maluluto na rin naman yung pinakagata nito. So ayan. So dinagdagan natin ng pampalasa, nilagyan pa natin ito ng pork cube para mas lalo maging pork na pork yung lasa nito. Mga ka-taste buds, naluto na natin ang Bicol Express. So yan, ganyan lang kasimple magluto ng Bicol Express na ganito yung style. So yan, kahit paano medyo may anghang naman siya. So goods na rin yan. Pero sa susunod ko magluluto ulit kami ng ganito, yung marami na talaga ng sili. Di ba?